Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ikinagulat ng buong bansa ang balitang pagkakaaresto kay Senator Lito Lapid dahil umano sa pagkakasangkot sa illegal na operasyon ng Pogo sa lalawigan ng Porac, Pampanga. Ayon sa mga ulat, si Senator Lapid ay protektor ng may illegal na Pogo na kumikilos sa lugar. Sa isang sinagawang investigasyon, natuklasan ng malawakang proteksyon ang binigay ni Lapid sa mga POGO operators. Ang mga operasyong ito ay nakakalusot sa mga otoridad dahil sa pag-aalaga ni Lapid sa mga ito, kapalit ng malaking halaga ng pera. Ang pagtutok ng mga investigador ay nagresulta sa pagkakadakip ni Lapid na ngayon naharap sa mga seryosong kaso ng korupsyon at pakikipagsabwatan sa mga iligal na negosyo. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan din ng mga lupaing kinakatayuan ng mga POGO establishment sa Porac ay pagmamay-ari ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang opisyal na ito na hindi muna pinangalanan, pero ito ay si Kuting, habang nagpapatuloy ang investigasyon ay sinasabing nagkaloob ng mga pribilehiyo sa mga operator ng POGO upang makapagpatayo ng kanilang mga pasilidad sa kanyang mga lupain. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga residente ng Porac na nagulat at nagalit sa pag-abuso sa kapangyarihan ng kanilang mga lider. Sa isang pahayag, sinabi ng ilang residente na matagal na nilang napapansin ang mga kahinahinalang aktibidad sa lugar, ngunit hindi nila inakalang sangkot ang isang senador at isang opisyal ng gobyerno sa likod nito. Samantala, naglabas ng pahayag ang palasyo na nagpapaabot ng kanilang pag-aalala at pangako na magpapatuloy ang malalimang investigasyon sa isyong ito. Sinabi rin nila na sinumang mapatunayang sangkot ay mananagot sa ilalim ng batas anuman ang kanilang posisyon o katayuan sa lipunan. Ang isyong ito ay muling nagbukas ng mga mata ng publiko sa laganap na korupsyon at katiwalian sa bansa. Ang pagkakahuli kay Senator Lapid at ang kakatuklas sa pagmamay-ari ng mga lupa ng isang opisyal na gobyerno ay patunay na kailangang mas mahigpit ang napagbantay at pagsugpo sa mga iligal na gawain sa bansa. Ang mga kaganapang ito ay magbibigay daan sa mas malawakang pagbabago at pag-asa na tuluyang mawaksi ang mga ganitong uri ng katiwalian sa gobyerno. Patuloy na sinusubaybayan ng ating news team ang mga pangyayari at magbibigay ng mga karagdagang ulat sa mga susunod na araw. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe, sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ha? Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Capil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, a Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shiro Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinconada Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ito si Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako.
So Jerica Lonstedt, good morning. Doc Kosing, ganda ng mga balita mo, fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang expose para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Ricky Mantile, Pugo din sa Bulacan. Attorney, tago na lang ng Pugo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan. Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Alam ko taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at doon ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Yan ang ating commonality dyan. So, Ronnie Ramos, sino pa yun sa Bulacan? Malalaman natin yan. Si Faye Perla, sila po, katoto, my future senator, una naisip po talaga si Lapid sa kontrobersya na yan. Sabi niya, wow, Kotaro TV, kailangan na Pudok ay diretso na ito sa Inidoro. Yan nga, no? Alex Ulin, magandang hapon. Aris Makabulos, mayapagat panapon, mga kabalin ko dyan lalo sa Purak, sa Bamban. Mga kabalin ko, magbantay-bantay kayo sa boto nyo sa 2025. Okay, Jose Nelson Morales, Ban Pugo for Life. Ricky Mantele, Attorney Engineer Tuto Kausing, Senator ng Masa Pilipino, Bulacan, may Pugo rin. Sabi niya, Alan Tubo Paggaura. Good afternoon, Attorney Engineer Katuto for Senator Eric Cast, Lito Lapid, Dakwaring Boy. Yung kasagsagan ng lahar, kware, ay siya ang kumikita dyan. Ronnie Ramos, Emily Susan Romero, watching from Navutas, Nilon Taran, wala na nga nagawa yung Lito Lapid na yan sa Senado, sakit pa ng ulo. So, Ronnie Ramos, Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Risa Contiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yung dala na sa Pugo din, ang kamay na sa Pugo. Sirukan Sake, Ricky Mantile, Jerica Lonstedt, no? Sa Ronnie Ramos. Tapos, anyway, diretso tayo. Sino pang Sam Daniel, Jerry Nisperos, Ronnie Ramos, sino pa LL, tama po kayo kay Lito Lapid yan. Sam Daniel, Marisa Garcia, Lito Lapid, Chairman ng Committee de Silencio, Eric Magtas, Robert Santos, Norman Istayan, Curaro TV, Filipina Escala, Faye Perlas. So, Dama Paira Lucas sa Zamboanga City, magandang hapon po. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pugo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita nyo kung paano lahat yan. At dyan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pugo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Capil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat
ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng pugo, sobrang sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito mo na importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na may-ari ng Grand Royal Palazzo na sa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siya natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago na mukha ng bayan ng Pilipinas kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Capil ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya, 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK-TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Capil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK-TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga. Kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK-TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit paano, may naabutan pa sila ng 187 na tao.
So ang 187 na tao na yan, may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan na makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang yan na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok kasi mayroong kinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bungo. Si Bungo ang nagpatayo sa PAGCOR, sa Pugo ni Alice Go, dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan, na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms. Diyan galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pugo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit dyan. Sigurado ko may taguan din yan dyan sa Pugo sa Purak, Pampanga. At kung bakit kakaibang Pugo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pugo, kagaya ng Pugo sa Parañaque, Pugo ni Benhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pugo na dyan sa Maynila, may Pugo dyan sa Makati. Ang daming may Pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove, pero naiba ito ang layo sa Kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establish naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger, kanya na-establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katatakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate, late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin si Lito Lapid, iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng pulis chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan,
para na naman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, iboboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka bubuto, basta wag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto. Ganon ang ating gagawin. Sabi ni Teresita Angsi, maawa naman kayo, mga tao rin yan. Oy, Teresita Angsi, hindi kami nangingimi na sasabihin sa iyo, hindi po kami nagdi-discriminate. Ang aming kinagalit, huwag lang nila agawin ang dagat ng Pilipinas. Ay, wala na, magkaibigan na tayo. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong bumili ng mga produkto ng mga China. Galing China. Yung mga produkto galing China, yung 168 moleto, isara nyo na yan. Kasi puro China mga produkto dyan. Ay, nako. Ito, Lito Lapid. Lito Lapid. Magpaliwanag ka. Alam ko, ang Purak ay diyan ka sinilang. Diyan ka, naging mayor ang anak mo na si Mark Lapid. At alam ko, tagarian ka. At alam ko na yung mga lahar na pumatay ng napakarami, daan-daang mga kapampangan, ay pinagkikitaan mo pa. At mga kwari-kwari ng lahar, sa iyong bulsa pumupunta lahat. Kukunti lang ang pumupunta sa lalawigan ng Pampanga. Kaya ito ngayon, makikita nyo ngayon, sana tapusin na natin itong Lito Lapid. Tatataka naman ako sa Pilipino na niluluko lamang kayo. Isang tao na hindi marunong magsalita na naluluko pa tayo. Kasapi siya, chairman siya ng Committee de Silencio sa Senado. Nananaig pa. Hindi na nga nangampanya noong nakarang eleksyon ng 1999. Nanalo pa, kinalo pa mga 8 iniduro. Naku, bilib naman ako dito. Tapos kagaya rin siya ni Ruben Padilla. Number 1, hindi ba lang nangampanya, wala kang tarpaulin makikita. Number 1. Kaya bayan ko, magbasid kayo. Ang tanging magagawa lang mga nakikinig sa akin dito ay gamitin ang inyong kapangyarihan sa inyong kamay. Yan ang kapangyarihan na bumoto. Iboto nyo ang tamang tao. At ang tamang tao, dahil magulong utak natin, mas maganda pa, iboto na ang lahat na bago na kandidato para kasigurado kayo. Huwag lang yung bago na Willie Rebillame na magdadala ng jacket sa Senado. Huwag naman yung Philip Salvador. Tatakbo daw siya sa ilalim ng PDP. Padapa. At wala naman siyang gagawin dyan. Kung hindi nga niya mahal, iniiwanan yung sariling anak niya kay Chris Aquino at iniiwanan yung mga lalaki siya nilukong mga babae, mas lalo kayong Pilipino na butante, lulukuhin lang kayo ni Philip Salvador. Hindi nga, wala namang utak yan. Ay, nakakahiya ka, Philip Salvador. Huwag niyo samantalahin ang kasikatan ninyo para lukuhin yung Pilipino, para kumita kayo kung ano-ano. Gayahin niyo si Dolphy. Kung si Dolphy tumakbo, sinabi niya, inalok siya na tatakbo pagka-senador. Sabi niya, hindi, ayaw ko lulukuhin ang Pilipino kasi hindi ko alam ang trabahong senador. Dapat giyon ang inyong pinaka-the greatest hero of Philippine movie na si Dolphy the King. Kahit marami siyang babae, at least wala siyang pinakasalan, una. Number 2, hindi siya tumakbo ng mga kahit anumang pwesto para manloko sa Pilipino. Kaya ang mga artista dyan, tumakbo ng loko sa Pilipino, kasama dyan, pasensya ka na, kaibigang Bong Revilla. Tumatakbo ka, kulang naman ang iyong kaalaman. Si Jinggoy Estrada, tumatakbo ka, ano naman ang pinagsasabi nyo? Kaya marami for the past 20 years, na mula nung nag-practice ako pagka-abogado, ang hihina, daming diferensya ng mga batas natin na ginawa ninyo. Sapagkat ay hindi kayo mga abogado, hindi kayo marunong gumawa ng batas, kaya laging may butas ang batas na ginagawa ninyo. Ano naman ba kaya ang magandang batas ang gagawin ng isang chairman ng Committee de Silencio? Sige nga. Anong gagawin na magandang batas ng isang tao nagsasabi, hindi nga maalam ko anong gagawin, kundi magsasalita lang, I move, I move, I move. Ano yung I move? Kaya nga, tapusin na natin ito. Tulungan nyo. Itong apo ko. Hi. Para sa kinabukasan ng apo ko. Magtulungan tayo. Mga apo ninyo. Can you greet them? Yes. You say, happy beautiful Sunday. Can you tell them?
So anyway, this is my grandson Bertinito. Yeah. Okay. So ano na lang, Benjamin Domingo, mag-shoutout na lang ako, Roberto Elijah Santos, Toto Kausing and Luke Espiritu por Senator, Ronnie Ramos, Nilia, Richard de Guzman, hello, Alfredo Rutao, yan lapid na yan naman yan ako. Kayo kasi mga nagboto, Mandy Malig, malaki, masarap at Part B, Part B, si Putin, si everyone, Michael Yang is involved. Andyan din si Michael Yang, sinisiguro ko yan. Sila nagpatayo diyan eh. Matagal na yan bago si Bongbong Marcos. Nandiyan na yan. Tututawi, gali. Tama ka sir, ikaw talaga iboto kaya sa mga artista na yan. Iwan ko ba basta artista gwapo pwede senado. Ay nako. Ronnie Ramos, Alfredo Rotao, Joey Salsita, Amalia Nocon, kaya pala buong Pampanga welcome na welcome si Digong sa mautog rally nilang gagawin diyan sa buong Pampanga. So Concepcion Borja, believe ako sa Dr. Toto, bunyog na walang takot sa pagsisiwalat sa katotohanan. God be with you always. John 8:44, Silito Lapid, isa din yan, palalamunin ng taong bayan. Perseus Pardi, mga bida sa pelikula, Senators Marcado, dahil sa involved sa iba-ibang kaso. Julita Makaraig, hindi kita ibubuto Toto, kaso, pero negative na pinakita ko, ay, bahala ka, hindi mo ko ibuboto. Kasi naman talaga, wala namang magandang ginawa si BBM mo. Pasensya na tayo. Ruel Diamante, Lito Lapid, walang kwentang senator. Ronnie Ramos, Ray Madulin, ibalik ang bitay. Si Putin, everybody, Earl Angelo. Okay, Ray Madulin. Sino pa? Joyce Mira, Eric Cast, Joyce Mira, Mayra Hoven, watching from Milan po, Doktor. Tapos, Zine Tesner, si Ray Noel and Joy Official, Norman Istayan, buti pa sa Pasig yung pugo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.